Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga solid na taga-subaybay, Albert Diego, Emmanuel de la Cruz, at sa mga taga-Binyan Laguna, Johnny May, Joel Garcia Jr., Mary Ann Salcedo, at Joel Garcia, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1846. Klang, klang, klang. Mabilis na parang kidlat ang paggalaw ni Rachel. Ang malapit na quarter ng labanan ni Lebron ay disente rin. Ang dalawang baril na hawak niya ay ginamit bilang mga malapit na sandata upang matigil ang pag-atake ni Rachel. Ang mga tunog ng mga sandata na nagkabanggaan ay nag-echo sa lahat ng dako, at ang mga sparks ay lumilitaw paminsan-minsan. Ito ay tunay na isang kamangha-manghang tanawin. Ligtas na sabihin, ang dalawang ito ay pambihirang mga mandirigma. Tulad ng inaasahan mula sa mga kilalang karakter ng Mordo. Patayin sila. Ang pag-atake ni Rachel ay napatunayan na hindi epektibo. Inalag niya ang kanyang kaliwang manggas, na inilalantad ang isa pang nakatagong talam, at pagkatapos ay nag-pounce pasulong. Ang dalawang blades ay umaatake bilang isa. Ito ay tunay na isang kakilakilabot na paningin. Patuloy na sumulong si Lebron, hinayla ang mga gatilyo ng kanyang mga baril sa sobrang lapit. Bang, bang, bang. Ang ekspresyon ni Rachel ay nagbago muli habang ang mga bala ay kumatok sa kanya kahit na halos hindi niya maesangga ang mga ito. Pinilit siya ng puwersa na mapa-atres sa kaliwa at kanan. Si Harvey ay tumawid sa kanyang mga paa ng hindi matatag habang pinapanood niya ang laban ni Rachel, hindi man nag-aalala na matalo si Rachel. Ang kanyang tila walang kamalayan na hitsura ay nakagalit kay Brennan. Wala siyang budi, wala man lang siyang pakialam sa sarili niyang babae. Bang, bang, bang. Nakakuha ng distansya si Lebron at pinaputok muli ang kanyang mga armas. Matalino siya upang hindi lamang pigilin si Rachel na walang kahulugan na mga pag-shot. Sa bawat solong pagputok ng kanyang mga baril, kukuha siya ng mga malikhaing anggulo, na naglalayong patamaan ang mga mahina na lugar ni Rachel. Bang, bang, bang. Mabilis na na-reload ni Lebron ang kanyang mga armas. Kapag nakakuha siya ng ilang distansya, nagsasalitan siya sa pagitan ng kanyang dalawang baril nang hindi humihinto. Si Rachel mismo ang lalabas. Nagawa niyang hadlangan ang karamihan sa mga bala ni Lebron, ngunit mayroon pa ring ilang mga lugar na naiwan ng hindi natukoy. Ang kanyang balikat ay gaanong nagasgasan, at may ilang dugo na lumalabas sa sugat. Hindi mapigilan ni Brennan ngunit nagbuntong hininga. Tapos na si Rachel. Napunta ang lahat tulad ng inaasahan ni Brennan. Walang paraan na si Rachel ay maaaring maging kalaban ni Lebron. Ang mukha ni Rachel ay parang mapotla bilang isang papel. Bago siya gumawa ng isa pang hakbang, biglang nagsalita si Harvey sa kanya. Marami kang nakuhang muli, halos 70% ka na malapit sa iyong kalakasan. Ngunit kailangan mong mapanatili ang pagsasanay. Kapag nakabawi ka sa iyong dating estado, ang kanyang mga bala ay hindi ka kailanman sasaktan. Gayun din, kahit na mabilis ka sa iyong mga pag-atake, gumagawa ka ng maraming mga naka-flash na galaw. Sa mundong ito, walang martial art na walang kamali-mali. Ang bilis ay ang tanging paraan para sa mahabang tagumpay. Kapag naiintindihan mo ito, ang iyong mga kasanayan ay lubos na mapahusay. Si Harvey ay pumagitna sa pagitan nina Lebron at Rachel, at sinabi ng mahinahon. Hayaan akong magturo sa iyo ng isang paggalaw. Panoorin ng mabuti. Malamig na tumawa si Lebron. Tuturuan mo siya. Harvey, karapat-dapat ka ba? Ikaw. Si Harvey ay nagsagawa ng isang hakbang pasulong bago pa matapos ni Lebron ang kanyang pangungusap. Sa pamamagitan lamang ng isang simpleng hakbang, tumayo si Harvey sa harap ni Lebron. Mabilis na parang kidlat, nang ibagsak niya ang kanang palad laban sa mukha ni Lebron. Sampal, hindi nagawang gumanti ni Lebron, at agad na ipinadala sa paglipad. Bumagsak siya mismo sa isang pader sa malapit, nakikitang kahabag-habag at pagkabagot. Nakuha mo na ba ito ngayon? Kalmadong nagtanong si Harvey. Si Rachel ay nahulog sa malalim na pag-iisip.
Sir York, mabilis mo itong ginawa. Wala akong makita. Tama, gagawin ko ulit ito. Humakbang si Harvey ng isa pang hakbang. Sakto habang gumapang muli si Lebron, sinampal siya muli ni Harvey. Sampal. Si Lebron ay ipinadala na lumipad patungo sa isang aquarium sa bulwagan. Nariyan ang tunog ng isang malakas na pagkabasag, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng basag na salamin. Nakuha mo na ba ito ngayon? Si Harvey ay nanatiling hindi marunong. Sa palagay ko nakuha ko ito, ngunit hindi ko akalain na magagawa ko, Sir York. Umasa ka lang sa iyong bilis at hindi magbabago ng anuman. Maaari ba itong gumana? Gusto talaga ni Rachel na malaman ang paggalaw na itinuro sa kanya ni Harvey. Dapat mayroon kang actual na gagawin, kung gayon. Patuloy na lumakad si Harvey sa oras na ito, at binabawasan ang kanyang bilis ng bahagya. Si Lebron ay nagpupumilit na tumayo, ang kanyang mukha ay natatakpan ng dugo. Galit siyang umungol, Harvey York, ikaw. Sampal. Si Lebron ay ipinadala na lumilipad sa pangatlong beses sa araw na iyon. Agad na bumagsak ang kanyang ulo sa isa pang pader, at ang epekto ay nakabuo ng isang butas sa dingding. Ang buong katawan niya ay umiikot sa sakit. Namilog ang mga mata ni Rachel, at nagsimulang tumanggaw siya ng labis. Nakuha ko na ito ngayon, Sir York. Nakuha ko. Ano? Si Brennan, na nakahiga sa lupa, ay naging matamlay sa isang hindi kapanipaniwala na tanawin. Ano ang nangyayari dito? Paano si Harvey ay may ganitong uri ng bilis? Ipinadala niya si Lebron na lumilipad gamit ang isang sampal lamang. At hindi ito maiiwasan ni Lebron. Hindi mapigilan ni Brennan ngunit kuskusin ang kanyang mga mata, na puno ng kawalan ng paniniwala. Kung si Lebron ay ipinadala na lumilipad ng isang beses lamang, maaari itong isaalang-alang na nagkataon. Ngunit nang siya ay pinadala ng maraming beses na paglipad, tiyak na hindi ito nagkataon. Ang mga kalalakihan ni Lebron, na nakahiga sa lupa habang nanghihina sa sakit, ay nasa sobrang pagkabigla din. Hindi sila makapaniwala na ang tulad ng isang kilalang as-asin sa loob ng maraming taon ay hindi kahit na mag-angat ng isang daliri laban kay Harvey. Si Kate, na nag-aalala na parang may sakit dati, ay pinanood ang lahat sa isang nakakagulat na hitsura. Ang lakas ni Harvey ay higit pa sa inaasahan ng sinuman. Harvey York. Halos hindi na mailabas ni Lebron ang kanyang sarili sa dingding. Nakasulyap siya kay Harvey na may isang mapanirang tingin, na puno ng takot at galit ang kanyang mga mata. Sinampal mo ako sa mukha. Nang ahas ka na sampalin ako sa mukha. Puputulan kita sa mga pira-piraso. Nawala ang lahat ng katinoan ni Lebron, at nag-pounce sa kay Harvey ng buong lakas. Hindi humakbang si Harvey, at sa halip ay sinulyapan si Rachel. Dahil nakuha mo na ito, bakit hindi mo ito subukan sa oras na ito? Hinawakan ni Rachel ang kanyang nakatagong talam at sinubukan na kopyahin ang paggalaw ni Harvey, gumawa ng isang hakbang pasulong at nag-swing ng kanyang palad. Sampal, si Lebron, na nagmamadali pasulong, ay kumalas sa kalagitnaan ng hangin. Ang kanyang katawan ay lumusot sa hangin bago bumagsak sa lupa. Kahit na ang lakas ni Rachel ay mas mababa sa kay Harvey, medyo malakas pa rin ito. Ilang ngipi ni Lebron ang natanggal dahil dito. Gumagana ito. Si Rachel ay medyo martial arts lover. Kapag natutunan niya ang isang bagong trick, natural na nasasabik siyang gawin ito muli. Sampal, sino ang nagtanong sa iyo upang pukawin si Sir York? Sampal, ito ay para sa pagpapakita sa harap ni Sir York. Lebron, ito ba? Ibabalik ko ang iyong mukha na tanso. Sampal, sampal, sampal. Ganap na minana ni Rachel ang kakanyahan ni Harvey, na nang-iinsulto sa kaaway pagkatapos ng bawat sampal. Namamaga ang mukha ni Lebron makalipas ang ilang sandali. Karamihan sa kanyang mga ngipin ay bumagsak, wala rin siyang lakas upang makibaka. Napatingin ang mga mata ni Harvey sa tanawin. Ito ay masama. Ang pag-aaral ni Rachel ng mga masasamang bagay mula sa akin. Ang mga mata ni Brennan ay kumibot.
Hindi siya nang ahas na magsalita. Hindi niya inaasahan ang lakas ni Rachel na mapabuti ng malaki sa ilan lamang sa mga payo ni Harvey. Ang ilang mga sampal ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-atake sa talam. Sa pag-iisip sa kung paano siya nagpakita at kumilos ng buong pagmamalaki sa harap ni Harvey, nais ni Brennan na desperadong ilibing ang kanyang ulo sa lupa. Sige, tama na, huwag mo siyang patayin. Kailangan ko pa siyang tanungin. Pinigilan ni Harvey si Rachel. Binuksan niya ang bibig ni Lebron at mahusay na tinanggal ang dalawang ngipin na puno ng kamandag, kasama ang talam na nakatago sa kanyang kwelyo. Ngayon, hindi mo na magagawang patayin ang iyong sarili. Kaya dapat mong sabihin sa akin ang tungkol sa mga plano ni Lucas sa susunod. Kung nais mong ipakita ang iyong halaga, hindi ko iniisip na panatilihin kang buhay. Si Lebron ay naglabas ng isang subo ng dugo sa kanyang bibig. Malamig ang mukha niya. Maging isang tao, Harvey York. Patayin mo na ako, ngunit huwag mo akong pinapahiya. Patayin mo na ako, hindi ako kailanman magsasalita. Mabuti, tumanggo si Harvey, pagkatapos ay tumapak sa kaliwang palso ni Lebron. Mayroong isang malakas na pagkabasag, at pinakawalan ni Lebron ang isang hiyaw ng paghihirap. Ang kanyang mukha ay ganap na nawala ang lahat ng kulay. Si Lebron ay isang sharpshooter, at umaasa siya sa kanyang mga kamay upang gawin ang kanyang trabaho. Ngayon na nasira ni Harvey ang isa sa kanila, siya ay maituturing na baldado. Kaya, makikipag-usap ka na ba ngayon? Tanong ni Harvey nang hindi sinasadya, pinaliit ang kanyang mga mata. Patayin mo na ako kung mayroon kang mga guts na gawin ito, Harvey. Hindi ka bayani kung gagawin mo ito sa akin, ikaw. Bas again. Bago pa matapos ni Lebron ang kanyang mga salita, si Harvey ay kumala sa kanyang kabila pang kamay. Sa pagtingin sa kay Lebron, na nanghihina ng loob, inutusan ni Harvey si Rachel, dalhin siya sa basement. E-interrogate siya ng dahan-dahan. Sigurado ako na makikipagtulungan siya sa atin sa lalong madaling panahon. Isa pang bagay. Kumuha ng isang tao upang ayusin ang lugar. Si Harvey ay ganap na hindi nagsasalita. Sa wakas ay mayroon siyang vilya, ngunit ang mga tao ay darating bawat solong araw upang sirain ang buong lugar. May pangangailangan para sa pagkukumpuni. Mabilis na nagtrabaho si Rachel. Nagpunta na siya upang mag-usisa kay Lebron, ang kanyang mga kalalakihan ay naglilinis din sa lugar na ito. Kasabay nito, dinala nila ang mga kalalakihan ni Lebron sa basement. Nang maayos ang lahat, naligo si Harvey at nag-utos ng ilang higit pang mga takeaway. Matapos niyang ibigay ang isa sa mga takeaways kay Kate, kinuha niya ang ilang matamis at maasim na sarsa at lumingon kay Brennan. Brother Brennan, gusto mo ba? Ang mga mata ni Brennan ay kumapit ng walang tigil. Sa pag-iisip sa mga galaw ni Harvey, naramdaman niya ang panginginig sa kanyang gulugod. Pasensya na. Ang pagmamalaki ni Brennan bilang nangungunang alagad ni Leonard ay ganap na nawala. Sa sandaling ito, siya ay lubos na nagpapakumbaba. Sir York, bulag ako sa buong oras na ito. Wala akong ginawa kundi magbubuga ng walang kaparirikan. Taos puso akong inaasahan na maaari kang maging isang mas mahusay na tao at hayaan ang mga nakalipas na maging mga nakalipas. Naturally, natakot si Brennan na si Harvey ay mag-ayos ng mga marka sa kanya. Sa paggunita ng kanyang dating pagmamataas at pagmamalaki, maaari lamang siyang luluhod kay Harvey. Bago, talagang ipinapalagay ni Brennan ang isang propesyonal na maaaring sampalin si Lebron sa paligid bilang isang uhugan na brat na walang kamalayan sa kanyang mga limitasyon. Hindi nais ni Brennan na higit pa sa pagbagsak ng kanyang kamay laban sa lupa. Karaniwan ang iyong mga katangian, average ng iyong pagsasanay, average ang iyong moral, at average din ang iyong mga kasanayan sa pagpapamuok. Ngunit hindi ko na kayo pipilitin pa mula nang nandito ka upang protektahan si Kate. Si Harvey ay casual na nagtapon ng ilang gamot at bendahe kay Brennan habang siya ay nagsalita. Sa katayuan ni Harvey, ang mga lalaki na tulad ni Brennan ay hindi nararapat na maalala. Bukod, maswerte siyang naging senior ni Kate.
Thank you sa iyong kabutihang loob, Sir York. Tinalya ni Brennan ang kanyang mga sugat, lubos na nahihiya sa kanyang sarili. Lalabas ako rito kapag tapos na ako sa pagtakip sa aking mga sugat. Ipinangako ko na hindi ako magiging tanawin sa paligid mo pagkatapos. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata at tumingin kay Brennan. Pagkatapos ay sinabi niya ng hindi sinasadya, dahil narito ka na, hindi mo na kailangang umalis sa lalong madaling panahon. Wala akong maraming mga lalaki sa akin ngayon, kaya't ikaw ang bahala upang protektahan si Kate sa susunod na ilang araw. Ikaw ang kanyang nakatatanda, tiyak na hindi mo siya sasaktan, tama. Protektahan si Kate. Nagyelo si Brennan. Hindi ba nakuha na si Lebron? Bukod, ang aking mga kasanayan ay hindi maganda. Si Brennan ngayon ay may isang malakas na pakiramdam ng kamalayan sa sarili. Sa tabi ni Harvey, marumi lang siya, sumagot si Harvey, sa sangay ng lungmen sa mordo na magulo pa rin, hindi natin matiyak na ligtas siya araw-araw. Kung makakuha si Lucas katulad ni Lebron dito, sigurado akong makakakuha siya ng isa pang asasin. Nangungunang alagad ka ni Chief Leonard. Siguro hindi ka maganda sa pakikipaglaban, ngunit maaari mo pa ring takutin ang ilang mga tao. Alagaan mo si Kate sa loob ng isang buong buwan, at hahayaan kitang makaalis. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Alam na alam ni Harvey York na sina Justin Walker at Lucas Jean ay kikilos lamang ng mas masungit habang tumatagal ang sitwasyon. Maliban kung ganap niyang mapuksa ang 2 taong iyon, o kung hindi man, nasa panganib si Kate Walker. Gayunpaman, kailangan niyang lumabas at magpatakbo ng ilang mga pagkakamali, at si Rachel Hardy ay mayroon ding mga gawain. Sa katunayan, walang makakaprotekta kay Kate sa sandaling ito. Bagaman ang average na katapangan ni Brennan Stanton ay average, pa rin, mas mahusay siya kaysa sa isang regular na tao. Kahit na hindi niya ito lalabanan, kahit papaano ay maaari pa rin siyang humingi ng tulong. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang ekspresyon ni Brennan, at sinabi niya, "Young Master York, maipapangako ko sa iyo na mananatili ako, ngunit mayroon akong kahilingan." Sabihin mo, walang pakialam si Harvey. Maaari mo bang turuan din ako ng hakbang na itinuro mo kay Rachel? Si Brennan ay mukhang sabik na malaman ito. Mabilis ang sampal ni Harvey na iyon. Tiyak na ito ay walang makatatalo, mabilis, at hindi nababagabag sa sukdulan. Gusto niya talagang malaman ang pag-atake na iyon. Ilang sandali ay natigilan si Harvey. Pagkatapos ay tumanggo siya, "Well, hanggat maaari kang manatili upang maprotektahan si Kate, ituturo ko sa iyo ang paggalaw na ito. Ngunit wala akong oras upang turuan ka ng dahan-dahan. Maaari kang pumunta sa kay Rachel para sa karagdagang detalye. Dapat ay pinagkadalubhasaan na niya ito ngayon." Oo, hindi nang ahas si Brennan na itulak pa si Harvey upang turuan siya. Sa katotohanan, ang pagpayag ni Harvey na sumang-ayon sa kondisyong ito ay naging sorpresa sa kanya. Matapos ayusin ang mga gawain ni Kate at muling tiniyak sa kanya ang ilang mga salita, si Harvey ay nagpunta sa basement. Ang basement na una nang ginamit bilang gym ay na-convert ngayon sa isang silid ng interogasyon. Si Rachel ay hindi isang dalubhasa sa aspetong ito, kaya hindi siya nakakuha ng marami bagay sa kay Lebron. Ang pagpasok ni Harvey ay nakikita, si Lebron, na nalumpo, na tumingin kay Harvey na may mapait na ekspresyon. Pagkatapos ay nabawi niya ang kanyang pag-iingat na parang tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Tumanggi pa ring sabihin kahit ano. Nagtanong si Harvey nang may labis na pagkamausisa. Yumuko si Rachel at sinabi, "Young Master York, ako ay walang kakayahan. Okay lang, kaya ko ito sa aking sarili. Tulungan mo akong isara ang pintuan." Magaan ang sinabi ni Harvey at casual na nakaupo sa sofa. Maingat na ibinuhos ni Rachel ang isang baso ng tubig para kay Harvey bago umalis kasama ang iba.
Nagkaroon lamang sina Harvey at LeBron na nakaharap sa bawat isa sa loob ng buong basement. Tinapik ni Harvey ang kanyang ulo at tumingin kay LeBron. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang mga larawan sa kanya pagkatapos ng ilang sandali at pagkatapos ay ipinadala ang mga ito sa pamamagitan ng SMS. Di nagtagal, nagpadala si George Zabel ng isang piraso ng impormasyon. Siya ay isang dating inspector at nagtrabaho bilang isang pribadong espesyaliya sa loob ng ilang oras. Kaya, siya ay pinakamahusay sa pangangalap ng impormasyon. Ngumiti si Harvey at sinabi habang tinitingnan ang impormasyon sa telepono, "LeBron, talagang sikat ka na. Hindi ito nangangailangan ng maraming pagsisikap upang mahanap ang iyong impormasyon." Nagulat si LeBron. Pagkatapos ay hinatak niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Itigil ang pakikipag-usap ng walang katuturan. York, ano ang gusto mo?" "Ano ang gusto ko?" Nasa kalagayan si Harvey at humigop mula sa tasa ng tubig. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang pakialam, "Alam kong ayaw mong mamatay. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay dating hari ng armas at nakaligtas sa larangan ng digmaan. Sa kasalukuyan, mayroon kang isang net worth na nagkakahalaga ng ilang milyon. Paano ka magiging handa na mamatay kapag hindi ka nasiyahan sa buhay? Ngunit nahulog ka sa aking mga kamay, kaya dapat mong ipakita ang iyong halaga kung nais mong mabuhay. Ayokong malaman ang marami, para lamang kumpirmahin ang ilang mga bagay. Una, tungkol sa kooperasyon nina Justin at Lucas, kung ano ang ginawa ng dalawang partido. Pangalawa, mayroon bang mga masters na mga nakatagong card sa tabi ni Lucas? Pangatlo, tiwala si Justin sa pagiging bagong pinuno ng sangay ng Longmen. Dapat mayroong isang tao mula sa mga mataas na antas ng mga miyembro ng Longmen na sumusuporta sa kanya. Sino ang mga taong iyon? Kabanata 1850. Nagbago muli ang ekspresyon ni LeBron matapos marinig ang tanong ni Harvey York. Ang kanyang mga mata pagkatapos ay naging napaka-solemn pagkatapos ng isang mahabang, "Harvey, sino ang impyerno? Bakit mo gustong malaman ang tungkol sa Longmen at kay Prince Jean? May kaugnayan ba sa iyo ang mga bagay na ito?" Orihinal na, para kay LeBron, si Harvey ay isang taong hindi alam kung saan siya nakatayo at nagseselos kay Lucas Jean. Gayunpaman, tila maliwanag ang layunin ni Harvey, at darating siya pagkatapos ng Longmen. Bago pa man malaman nina Lucas at Justin Walker ang tungkol sa kay Harvey, si Harvey ay nagtago na ng mga tab sa kanila. "Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Dahil ang pag-alam ay hindi ka makakabuti. Kailangan mo lang sabihin sa akin ang gusto kong malaman. O tama, may isa pang bagay. Ako talaga ay interesado sa Island Nations Shindanwei. Kung mayroon kang anumang intel tungkol dito, higit ka sa maligaya ako pagdating upang sabihin sa akin. Siguro ma-save nito ang iyong buhay." Lumala ang kutis ni LeBron matapos niyang marinig ang mga salitang Island Nation Shindanwei. Siya ay isang matalinong tao. Matapos titigan ng mabuti si Harvey ng ilang oras, aniya, "Alam ko na ngayon. Ikaw ang naglutas ng mga problema ni Benjamin at ng kanyang asawa. Pinatay mo rin si Denzel Washington, tama. Sinadya mong pumunta sa Paramount upang pukawin si Brian Holt at ang iba pa." Biglang natuklasan ni LeBron ang pinakabuod ng problema matapos malaman ang isa pang problema. Hindi nasagot ni Harvey ang tanong ni LeBron. Sa halip, tinanong niya, sa kasong ito, nangangahulugan ba na ang nangyari kay Benjamin at ng kanyang asawa ay talagang may kinalaman sa Island Nations Shindanwei? At ang Island Nations Shindanwei ay medyo nauugnay din kay Lucas. Tama ba ako? Ilang beses nang nagbago ang ekspresyon ni LeBron. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang mga ngipin sa sandaling ito at sinabi, "Young Master York, kahit na hindi ko alam kung sino ka. Hindi ko rin alam kung ano ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo na ang mga gawain ng Island Nations Shindanwei at ang mga gawain ni Prince Jean ay lubos na komplikado.
Hindi mahalaga kung anong uri ng katayuan ang mayroon ka, wala kang karapatan na malaman. Hayaan akong bigyan ka ng isang piraso ng payo. Mas mahusay na malaman kung kailan sumulong at kung kailan babalik ng isang hakbang. Kung hindi, natatakot ako na hindi mo alam kung paano ka magtatapos sa pagkamatay sa wakas. Bumantong hininga si Harvey at sinabi ng walang pag-iingat, "Lebron, tila hindi mo alam ang pagkakaiba sa pagitan nating dalawa sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan. Naaresto ka. Nakakita ka ba ng anumang bilanggo na mayabang tulad mo dati? Sa palagay mo ba ay hindi ako maglakas loob na patayin ka?" Bumantong hininga si Lebron, na nagpapakita ng isang bakas ng pag-aayaw sa kanyang mukha matapos niyang marinig ang mga salitang iyon. Maya-maya, nagbuntong hininga siya at sinabi, "York, dahil ang mga bagay ay tumaas hanggang sa puntong ito. Pagkatapos ay sasabihin ko rin sa iyo ng matapat. Sa palagay mo ba ay kwalipikado akong malaman ang mga bagay na iyon? Pagkatapos ng lahat, ako ay isang mamamatay tao lamang, isang simpleng pawn para sa pagpatay sa mga tao. Paano malalaman ng isang pawn ang mga lihim na iyon? Kahit na nais kong makipagtulungan sa iyo, hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin sa iyo at kung paano ito masisira sa iyo. Kaya, mas mahusay kang sumuko. Kung naaawa ka sa akin, sa ekstrang buhay ko lang. Kahit na ako ay baldado, wala akong reklamo. Ngunit kung sa palagay mo ay karapat-dapat akong mamatay, patayin mo na lang ako. Ito ay hindi ko masagot ang alinman sa mga bagay na hiniling mo lang." Tila, si Lebron ay mayroon pa ring pagmamalaki, pakiramdam na hindi niya ipagkanulo si Lucas sa sandaling ito. O sa halip, dapat na alam niya ang mga kahihinatnan ng pagtataksil kay Lucas Jean.